Mga kwento ni Ka Kento. Magandang umaga sa ating mga tagapakinig. Sana'y mapakinggan nyo ng maayos at maganda ang kwentong ibabahagi ko sa inyo. Ang kwentong ito ay kwento lamang sa akin ng aking lolo. Ako nga pala si Ken, o mas kilala bilang Adjo. At ito ang aking kwento. Bumangon ang batang si Ken sa kanyang higaan. Nabutan niya ang kanyang ina na naglalabas sa labas. Anong oras na pala? Makapagtimpla na nga ng kape. Oh anak. Oh anak, gising ka na pala. Kumain ka na dyan. Ay, mamaya na po. Tutulungan ko po muna kayong mag-igib ng mga tubig para sa gagamitin yung panglaba. Oh sige anak, salamat. Matapos matulungan ni Ken ang kanyang magulang, ay may dumating sa kanilang bahay. Ito ay ang kanyang pinsan na si Aaron o si Chris. Uy, Adjong, nambay tayo kila sa Iris. Mamaya muna pre, wala pa kasi akong magagawa sa bahay. Ganun ba? Sige. Siya nga pala pre. Napalitaan mo na ba yung kwento-kwento dyan sa bayan? Ano ba yun? Yung anak raw kasi nung nagbebenta ng gulay sa bayan, wakwak yung tiyan at duguan nung tinignan nila sa kwarto niya nung kinaumagahan. Anong sabi ng mga pulis? Wala pa pero Pero ano? di ko alam kung maniniwala ka pero Ano nga? aswang raw yung umatake sa babae pre. Aswang? Totoo ba yun? Ewan ko pre. Yun naman ang sabi ng iba dyan. Hindi na lang pinansin ng binata ang sinabi ng kanyang pinsan. Tara kila Cyrus pre, at tatanungin ko nga kung totoo yung pinagsasabi mo. Sige pre. Naglalakad ang dalawa patungo sa bahay nila Cyrus at nang makapunta sila doon. Oh pre, ano meron? Ito kasing kaibigan natin ayaw maniwala sa aswang kaya nandito siya para pag-usapan raw natin yung tungkol sa aswang na yan eh. Masok kayo dito sa loob. Pre, totoo ba yung mga aswang? Oo, totoong totoo. Albularyo ang tatay ko, Adjong. Kaya alam kong totoo ang aswang. Nga naman. Pero may magagawa kaya tayo para talunin ang mga aswang na yun? Oo, ngunit mahirap kunin ang mga armas na gagamitin upang mapatay ang mga aswang. Ano ba yun pre? At paano yun makukuha? Ang armas na tinutukoy ko ay ang 3 punyal na nakatusok sa itaas ng bundok sa kabilang bayan, na kung saan doon rin naninirahan ang mga aswang at binabantayan nila ang 3 maiwagang punyal na yun. At kung sino mang magtangkang kunin ang 3 punyal na yun ay pinapatay agad ng mga aswang. Kunin natin. Ano, tara? Pre, sama ako. Buwang, talagang sasama ka no? Teka, ang 3 punyal na iyon makukuha lamang ng 3 tao na may mababait at mabubuting puso. Yun lang. Ewan ko lang kung may mabait tayong puso eh. Uy, mabait ako no? Pero pwede nating subukan. Pwede naman. Uy, ayos to pre. Matapos mag-usap-usap ng 3, ay naganda sila sa mga pagsasanay na kanilang gagawin upang labanan ang mga aswang. Makalipas ang ilang araw. Ano, handa na ba ang lahat? Oo pre, handang-handa na. Di, anong tinutungan natin rito? Di tara na, let's go! Naglakbay ang magpipinsan patungo sa bundok na nasabi. Sa bundok na kung saan ay punong-puno ng mga halimaw na kanilang makakalaban. Habang naglalakbay sila ay may napansin sila. Pre, ito na ba yung bundok na yun? Oo, ito na raw. Oo, ito raw ang bundok na iyon, sabi ni Papa. Oh, di ano pang hinihintay natin? Di tara, Napatigil si Ken sa kanyang sinasabi kaya't nanahimik ito. Aswang, magtago kayo. May kumakaluskos sa gilid kaya't alam agad ng 3 na aswang nga ito. Pre, ano sa likod? Pre, ako na sa likod.
Sige pre, ikaw na. Inatake nila ang aswang at wala itong nagawa. Pinagtataga ito ng 3. Ito na ang 3 punyal, bunutin na natin! Sigurado ka ba pre? Bunutin na natin, dali! Nabunod nga nila ang 3 may wagang punyal at napahanga sila sa kanilang nararamdamang lakas sa kanilang katawan. Ayos pre! Sumugod ang mga aswang sa kanilang kinaroroonan. Pre, ayan na sila! Laban na, pre! Tara! Nakipaglaban ng 3 at tumagal ito ng halos 10 minuto. Ito lang ba ang kanilang kaya? Sa tingin ko, hindi lang ito ang kakarapin natin. Habang nag-uusap sila ay may lumabas at tumatawa na kakaibang aswang sa harapan nila. Ang lalakas naman ng loob nyo, mga bata. Ayo! Sino ka? Ako lang naman ang pinuno ng mga aswang. Ako nga pala si Gascon. Wala kaming paki sa'yo, Gascon mo mukha mo. Masyado kang mainit, hampas lupa ka. Nagalit ang pinsan ni Kent na si Chris at inatake ang aswang. Hindi niya ito matamaan dahil sa sobrang bilis. Yan lang ba ang kaya mo? Sabay hagis kay Chris pabalik sa amin. Pre, lakas niya. Walang yakang aswang ka! Pinagtataga ng 3 ang hari ng mga aswang gamit ang kanilang armas. Ngunit hindi pa rin sila makatama. Etong sayo! Ito pa. At ito rin! Sa wakas ay natamaan na nila ang aswang. Mga walang iya kayo. Pagbabayaran nyo ito. Nag-anyo pa ng nakakatakot at nakakakilabot ang aswang. Mas lalo itong lumaki. Ngayon, tingnan natin kung kakayanin nyo ito. Umatake ang aswang ng ubod lakas at tumalon ang aswang sa 3. Inatake ng aswang at ng 3 sa iba't ibang parte ng kanilang katawan. Hayop kang aswang ka! Umatake ang 3 sa aswang at pilit itong tinatamaan ngunit hindi nila kayang magawa. Bakit ang lakas mong aswang ka? Dahil hindi ako mahina. Kahit magtulong-tulong pa kayong mga hinayopak kayo. Sabay tawa ng aswang, ngunit bigla namang may naramdaman ang 3 sa kanilang katawan. May bumubulong sa kanilang isipan na matandang lalaki. Mga iho, saksakin nyo sa likod. Nagtaka ang 3. Pre, narinig niyo ba yun? Oo, Pre. Sino ang nabulong ka sa amin, ha? Ako lang naman ang may-ari ng 3 punyal na hawak nyo. sinunod nila ang utos ng matanda, ngunit nahirapan pa rin talaga sila itong patamaan. Pre, dadaan ako sa likod. Dadaan ako sa likod niya at kayong dalawa sa harap. Habang inaatake niyo siya, ay atakin ko siya sa likod. Sige, sige. Ginawa ng 3 ang plano nila at tumakbo na sa likod si Ken upang patamaan ang aswang sa likod. Hayop kang aswang ka! Ito ang sayo! Tatamaan rin sa wakas ang aswang sa likuran. Aray ko, ang sakit. Naging abo ang aswang matapos nitong mamatay. Woo! Ang hirap pala, pre. Oo nga. Pero ayos lang yan. Panalo na tayo, pre. Umuwi ang 3 at sinalubong sila ng taong bayan. Nalaman kasi ng mga ito na silang 3 ang tumalo sa mga aswang. Ayos, pre. Mabuti nga at natapos na. Oo nga. Dito na lamang po natatapos ang aking kwento. At muli ako po si Ken at ito ang aking kwento. Waka!